So ayun, no, another day, another vlog na naman tayo ngayon. So update lang tayo kanina dahil Friday ngayon. Nakapagpahinga na tayo, nakatulog tayo ng mahaba-haba. At ngayon past 5 na, lumabas na ako ng kwarto para maglakad-lakad. Hindi na tayo lumabas ngayon dahil para makapagpahinga naman tayo. At higit sa lahat, less gastos. Kaya dito lang tayo sa gitna ng disyerto, mamahinga, sa kalibre naman pagkain dito. So, Webes ng gabi, naglakad-lakad ako, saka jogging ng paunti-unti. Parang binibilang ko kasi yung step ko parang more than 5,000 step dito sa buong kampo. Halos naka dalawat kalahating ikot ako. Kaya may nahilo ako. Tamang-tamang ang taas pa naman ng humidity nun. So, ayun, bumalik na agad ako sa kwarto sa kami ng maraming tubig. So, ayun, update sa atin ngayong weeks. Halos 3 araw na sumasakit yung ngipin natin. Ito, namamaga pa yung pisngi natin dahil namamaga yung gum natin. So magto 2 years na rin ako dito sa Saudi. Then dapat nakabakasyon na ako nung 1 year pa lang ako kasi nagpapaklining ako ng ngipin sa Pilipinas. So ang ganda ng weather ngayon, hindi gaano mababa lang ang humidity. Sarap maglakad-lakad, hindi gaano mainit. Although mainit pa rin, pero hindi tulad ng mga nakarang araw na grabe, parang ka naglalakad sa open, sa loob ng open. So kaya ngayon, tamang camp tour na naman tayo ngayon. So kung nakakapagod din yung buong linggo ng trabaho, papasok ka ng madaling araw, uwi ka, lubog na yung araw. So kailangan talaga natin pahinga. Pag hindi ka nag-overtime, minsan nainis yung amo mo. Tapos kinabukasan, the following day, hanapan ka ng mga trabaho na hindi naman ka-urgent pero may dahilan siya na hanapin para mainis siya sa'yo. Dito sa abroad, kailangan tayo mag-a-adjust. Kahit yung mga amo natin ang mali, habaan natin yung pasensya natin, tapos tayo mag-a-adjust. So saka patalasan na lang ng tawag doon, patalasan ng IQ kasi may, alam mo naman, language barrier kasi ang hirap intindihin nila. So isipin mo na lang mabuti kung ano yung gusto nilang mangyari, kasi minsan pag nasabi na nila hindi mo gano'n naintindihan, parang pinapalabas mo na ikaw ang tanga. Sabihin hindi mo naintindihan ang hirap na explanation nila kaya minsan gamitin na natin IQ natin. So yun, gano'n lang ginagawa ko minsan, basta iniintindi ko na lang, basta related naman sa trabaho, madali natin makatsa. Saka dito sa abroad, may mga boss talaga na minsan mainitin ang ulo, or minsan tayo talaga yung napag-iinitan niya sa araw-araw. Danas na danas ko din dito, parang mainit ang ulo lagi sa'yo. Pati pagkakamali mo, sisigawan ka. Kala nyo parang nasa opisina ng trabaho natin, okay na, pero hindi. Nakakaranas kami ng mental abuse, nakakaranas kami ng ipahiya sa maraming tao. Doon ka sisigawan, doon ihahagi sa harapan mo yung box file, di ba? Isang mali mo lang, sisigawan ka, sabihin hindi ka makaintindi. Ang dami, lahat yan, dalas na dalas ko yan. Lahat yan, hindi lang ako nakakaranas yan, marami. So yan yung tinitiis namin kapalit ng libong piso na tinatanggap natin na pinapadala sa Pilipinas. Siya nga pala, nagtatrabaho pala ako sa isang Korean company, engineering firm dito sa Saudi Arabia. So ganyan ugali ng mga boss namin, karamihan. Bihira sa kanila mababait, bilang mo lang. Karamihan laging pasigaw, parang lagi kang tatakutin sa trabaho, parang gusto nila lagi kang sindakin. Kaya kung mag-abroad ka talaga, dapat strong ka hindi ka agad-agad basta give up. Parang ang tingin sa amin, slave. Di ba? Ganun ang nila. Parang ang taas ang tingin nila sa sarili nila. Pero may mga naging employer na mayroon naman ako naging boss din. Ka-joint venture company namin, mga Japanese. Mababait ng mga Hapon. Professional makipag-usap. Mula mababang posisyon hanggang mataas na posisyon.
Pero yung mga employer ko ngayon, ako, dalas na dalas ko yan. Maraming naka-experience ng ganyan. Yung nga lang, tiisan dahil OFW tayo eh. Kailangan natin ng pera. Saka hindi naman sila nananakit physically. So, emotionally lang. Papahiya ka. So, kaya naman tiisin natin yun eh. Saka alam naman natin yung trabaho natin. Hindi naman nila kailangan magalit. Ewan ko ba ba't ganun sila. Ganito. O, baka naman sabihin nyo bakit nagtitiis ako sa ganitong kumpanya. Eh, sabi ko nga, strong naman tayo. Saka sanay na rin ako. Immune na tayo. So, kahit pa paano, napapagtiisan natin. Saka, sanay na tayo sa ganitong kalakalan. So, ngayon pa ba tayo gigip up? Ngayon pa ba tayo matatakot? Sabi ko nga, hindi naman sila nananakit ng physical. Sisigawan ka lang. So, mental torture lang talaga. So, dahil nga strong tayo, kayang-kaya natin yan. Kapalit ng 1,000 piso. Kapalit, hindi ako nagre-reklamo, no? So, sinasabi ko lang, dahil alam ko marami nakakaranas nito. Kaya kung mag-OFW ka, lakas lang talaga ng loob. Sa pag-abroad lang talaga, sortehan kung mabait yung employer mo, yung pinakang-boss mo. So, malaking blessing na yung, yung mabait yung boss mo. Tapos may respeto. Tapos, kahit maliit yung sahod, ang pinagdarasal ko lang pag umabroad ako, sana mabait yung boss ko, mabait yung employer ko. Yun ang lagi kong pinapagdasal pag pa-abroad ako. Kasi ang hirap pag hindi wala sa ayos yung ugali ng amo mo. Nako, mai-stress ka niyan. Halos iisipin mo yung araw-araw. So ang hirap. Danas na danas ko yan. Maraming beses ko naranasan yan. So napaglabanan natin yun. So kung nagawa ko, magagawa nyo rin, lalo na sa mga inspiring na gusto mag-OFW din. Another day, another vlog, another sunset na naman tayo dito sa disyerto. So ayun, kailan kaya tayo makakauwi ng Pilipinas. So magtatapos yung pangalawang kontrata natin sa January 2026. So undecided pa ako kung mag-i-extend uli o uuwi na. Sarap ditong mag lakad-lakad dahil sabi ko nga kanina, hindi gaano mataas ang humidity ngayon. May konting hangin. So perfect to work sa gitna ng disyerto. Ayan, kita nyo, disyerto. So ito lang yung ito lang yung libangan ko pag walang pasok. Kung wala sa bayan, ikot-ikot dito sa kampo. Kasi nakaka-boring din sa loob ng kwarto. Saka pangalawa, ang bagal ng internet namin din sa loob ng camp. So, syempre, so ano pang gagawin natin? Lakad-lakad naman sa labas. Exercise na rin. So ayan ang lawak na disyerto. Dito tayo sa Japura Gas Plant Project. So ito yung katabi ng kampo namin ng disyerto. So actually yung kinatatayuan naman ng kampo namin ay disyerto talaga to. So ayan, ang napakalawak na disyerto nito. So shout out muna sa mga kababayan natin na nandito rin sa Japura. So ang dami naming kumpanya dito. Main contractor namin Hyundai. So shout out sa lahat ng mga OFW na dito, staff, skilled. So keep safe lang tayo dito. Laban lang sa mainit na panahon. Mga isang buwan na lang pababa ng temperature. Laban naman tayo sa taglamig. Be ready. So past 6 na ng hapon, baka mga 6:30 na. So babalik na ako sa loob dahil ayoko mabuti ng totally dilim dito sa disyerto. Although maraming tao dito, doon sa mga bundok-bundok sa kabila. Taga rito rin yung sa loob ng camp namin, mga ibang lahi. So, kailangan ko na pumasok. Punta tayo sa sa Mesol. Nakain muna tayo ng dinner ngayon. Dahil kanina, pagdating natin galing sa trabaho, hindi na tayo nag-lunch. Diretso tayo sa kwarto dahil ang init. Saka kailangan nating natulog na mahaba-haba. Kaya yun, ngayon, mag-dinner naman tayo. Tara, let's go.
Siya nga pala sa mga gusto mag-abroad. So kung isa ka pang skilled worker, so try mo mag-visit dito sa sa agency namin, no. Baka may mga hiring diyan na category mo pala. So pwede mong applyan. So expected mo na, construction company, engineering firm dito sa Middle East. Dalawa lang ang climate dito. Isang tag-init, sa isang taglamig. So ayun, apply kayo diyan. Ayan, pina-flash ko sa screen ko. So baka makatulong. So ayun, punta muna tayo sa Resol, kain muna tayo ng hapunan. So magdi-dinner muna tayo. Ito yung dinner natin ngayon, manok, saka upo. Ayan. Tapos may kasamang juice, saka soup. So kain muna tayo. So masarap yung soup nila ngayon. Parang nido soup. Kasi may itlog. Ito yung paborito kong manok. Luto ng manok nila dito. Asado yata to, asado. Na parang nitobo. Mas masarap to kung ang partner yung munggo. Ngayon ang partner ng gulay, upo. So, masarap yung manok. Kaya lang, dalawang piraso lang binigay sa akin. Kaya minsan kumakain ako dito, mga past 7 na. Kasi marami nang tira, so ang dami nila magbigay. Pero okay lang yun, total diet naman tayo. So okay na to kahit dalawang piraso lang binigay sa atin. So, ayun, hindi na natin maubos. So okay na yung ilang subo natin. So kaya napadinner tayo ngayon. Pero okay lang naman, konti lang naman. Saka paborito natin yung ulam ngayon. So, hindi na tayo dumaan ng Bacala dahil gagastusan na naman tayo doon. So back to room na tayo para makapagpahinga, makatulog na maaga dahil back to room na tayo ulit bukas.